Umaga sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagyan nyo nakakasama dito sa ating mga video sa atin pong YouTube channel. Ayan, so ngayong umaga pong ito, ang pag-uusapan natin is yung pong tanong sa akin ng isa nating subscriber na gaano daw po ba katagal bago mabawi ang puhunan sa 500 heads na RTL chicken. Yun po ang ating sasagutin na tanong ngayong araw na ito. Hey, yan. Maraming salamat for staying in. Ayan, sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa mga videos na meron tayong ina-upload dito sa ating channel. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat ng mga subscribers natin, mga bago nating subscribers. Maraming salamat sa inyo pong pagsuporta. Ayan, so katulad po na nasabi ko, tayo po ay sasagot ngayon sa katanungan ng ating isang subscriber na gaano daw po ba katagal mabawi ang puhunan sa 500 heads na RTL chicken. So, kwentahin natin kasi meron po tayo ditong naunang 500 heads dito sa ating farm. Kwenta na natin dito kung magkano po yung ating gastos at magkano po yung ating posibleng income sa monthly. No? So, ayan. Unahin po natin yung ating gastos sa ating RTL na 500. So, nung unang-una po natin binili to ay nasa 390 pesos pa po ito ang presyo ng per head. No? So, 500 times 390 pesos, yan po ay pumapatak ng 195,000 pesos. No? So, bear in mind po na medyo mura to, medyo hindi mahal kasi ito po ay nabili natin noong Mayo pa. So, noong Mayo ay medyo mura pa po ang mga presyo ng manok ng mga panahong yan. Ayan. So, pero ngayong mga bare months na medyo mahal na po ang presyo ng manok kasi malapit na po ang Pasko kaya ganon. No? So, pagka po kasi may mga ganitong okasyon, nagmamahal presyo ng itlog, nagmamahal din po yung nagpuproduce ng itlog. Ayan. So, mahal din ang mga manok. Anyway, so 195,000 po ang ating puhunan sa manok pa lang. No? So, meron po tayong 82,500 na puhunan para naman po ito dun sa mga cages. No? Ito yung mga pinagkukulungan natin ng ating mga manok, yung mga battery cages. So, 11 po yung battery cages na binili natin para sa 500 heads na yan. Tapos, ng panahon na yan ay medyo mura pa rin po yung ating bili dyan. 7,500 lang ang bili natin sa cages dati. Ngayon po yata ay medyo mahal-mahal na. Mga nasa around 7,800, 8,000, 8,500. Ganun po. Medyo mahal na po yung mga battery cages. Okay, so ayan po, 82,500 pesos ang atin pong gastos sa battery cages pa lang. Tapos, syempre yung unang buwan po ng ating mga RTL sa atin pong farm ay wala po yung income. So, ang atin pong kailangan natin yung pakainin, kailangan bigyan ng vitamins at saka kailangan healthy ang mga manok natin. So, gagastos po tayo sa pakain pa lang na feeds ay sa kuryente, sa bayad sa tao at saka po sa mga multivitamins and minerals na kinakain ng ating mga manok at iniinom. All in all po yan ay papalo ng 6,700 pesos. 61,000 pala, I mean. So 61,700 pesos ang inyong magagastos dun sa unang buwan. No? So sasama natin yan sa buong capital expenditure natin. Papalo po yan ng 339,200 ang atin pong initial na puhunan ng initial nating capital. So medyo mahal po yan guys, medyo malaki-laki, 339,200.
Kaya nga, ang nagiging problema dyan at laging tinatanong is paano ba mababawi yan, Sir Anthony, yung 339,000 na sinasabi mo? Paano mababawi yan at gaano katagal ang return of investment, no? So, yan yung ating sinasagot dito sa video na to. So, ngayon, subukan natin na i-calculate, no, guys. So, yung 500 heads natin, sabihin natin 85% lang yung standard na rule of thumb, 85% lang po ang pinuproduce na itlog niyan. So, yan po ay magpuproduce ng, yung 85% magpuproduce po yan ng 425 eggs. Tapos, itatimes mo yung 425 po sa 30 days. So, yan ay papatak ng mga nasa 12,000 mahigit po na itlog. So, 425 times 30 days, 12,750 ang itlog na mapuproduce ng ating mga manok sa loob ng isang buwan. Itatimes po natin yan sa 7 pesos, which is the current prevailing average price. So, yan po ay magbibigay sa atin ng 89,250 pesos na gross income. Ngayon, babawasin natin yung monthly nating expenses, which is nasa around 61,700 pesos. So, 89,250 minus 61,700, papatak po yan ng 27,550. Yan po yung gross nating profit, no? So, hindi pa natin nabawas dyan yung ating puhunan. Ngayon, i-divide o itatimes natin yung ating initial capital na 339. Itatimes po natin yan, guys, doon sa 27,550. Nakita natin na gross profit natin. So, itatimes natin ngayon tong 27,550 sa loob po yan ng i-divide po pala natin yung 339,200 doon po sa ating kinita. So, 27,550, papalo po yan ng mga nasa 13 months. No? So, 339,200 divided by 27,550, ang magiging kwan po niyan ay nasa 12.3 months. So, mga nasa kulang-kulang isang buwan at kalahati ay mababawi na po natin yung ating puhunan. No? So, kung kayo po ay nag-alaga ng manok at yan po ay kumikita na, ang puhunan po ninyo, yung unang capital ninyo sa manok, sa battery cages, sa expenses, etc., etc., yan po ay mababawi nyo sa loob ng 12 buwan at saka mga nasa around 15 days. No? Mababawi nyo po yan. Ang problema dyan is wala kayong gagastusin. Siyempre, yung kinikita ay napupunta sa pagbabayad ng kapital. Okay? So, yung remaining po natin, kung 20 months po ang ating sinasabi na commercial viability ng ating mga manok, so meron kayong natitirang 8 months. So, yung 8 months natin, itatimes po natin yan sa 27,000, 8 times 27,550. Ang atin pong magiging kita sa loob ng isang cycle is nasa around 220,400. Yan po ay doon sa conservative na 85% lang po ang yield at ang ating gastos ay 61,700 per month. So, matitira natin ay 27,550. Kung yan po ay itatimes natin sa remaining 8 months, ay ang magiging sagot po niyan ay 220,400 pesos. So, yan po ang magiging kita at sigurado ako na yan naman ay hindi
nakakahiyang kita. 220,400 pesos sa unang cycle po natin sa ating pagmamanukan. Siyempre, pagka tayo ay second cycle na, mas makakamura po tayo dahil tayo po ay meron ng mga battery cages at tayo po ay posible na kumita. So, hindi na natin bibilhin kasi yung mga battery cages na yan at saka yung mga added expenses pa. Okay? So guys, yan yung ating tanong ay gaano katagal mabawi ang puhunan sa 500 heads na RTL chicken. Ang sagot po ay 13 months o 12 and a half months. 12 and a half months ay mababawi mo na yung puhunan mo, yung may return of investment ka na. Ngayon, yung remaining 8 months, kung yung 8 months lang ang available, minsan po may 10 months, minsan depende sa pag-aalaga nyo, minsan pwedeng umabot ng 36 months kasi ang lifespan ng manok, pwede po yan. So, yung masusobra doon sa computation natin na 8 months, kung naging 9 months, 10 months, ang mangyayari po dyan ay madadagdag yung 27,550 sa atin pong kaban ng ating bayan, yung ating mismong kaban ng ating wallet. So, yun po ang pinakang tubo natin, pinakang kita natin. Siyempre, pagka nagpalit po tayo ng manok, yung mga manok po ay ibibenta pa natin yan. So, ang inyong magiging mortality po dyan, mga nasa around 10%. So, meron ka pong 500 times 10%, meron kang 50. So, meron kang 450 na pwedeng ibenta na kal. Yan ay times 120. Meron ka pang 54,000 madadagdag doon sa 220,000. So, 54,000 plus 220, 400. Ay di ang iyo pong total is 274,400 pesos para po sa inyong total profit. Yung total net profit natin 274,400 times mo sa 30 yan, ang iyong magiging kita monthly is basically 9,146. Okay, so divided by natin sa ano yan? Hindi pala. So, yung 220, 400 ay dadagdagan natin yan. 220, 400. Tapos, i-add natin yung ating 54,000 na pinagbentahan sa ating kal na manok. Meron tayong 274,400 na kita sa isang buwan. Divided by po natin yan sa 20 months. So, divided by 20, magkakaroon po tayo ng 13,720 pesos na kita monthly. So, yan po ang ating magiging kita. Bear in mind na yung 13 na yan ay isang cycle. Yung nauna nating 13 months ay nabayaran na natin yung puhunan. So, tubo na natin yan hanggang sa tayo ay matapos ang isang cycle. Tama po ba? So, yan guys, 274,400 sa isang cycle kapag ka ikaw po ay mag-aalaga ng RTL chicken. Nakuha mo na at naibalik mo na yung puhunan, kumita ka pa. Okay? So maraming salamat guys at hopefully ay medyo nakatulong itong video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Maraming salamat. God bless. See you all sa susunod na video. Bye-bye. Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagyan nyong kasama dito sa ating mga kwentuhan sa ating usapang RTL business. So guys, marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa mga basic things na kailangan nating alam
sa pag-aalaga ng ating RTL chicken. So ngayong gabi, stay tuned at yan ang ating pag-uusapan. Isa-isahin natin yung 3 basic things na kailangan nating alam kapag tayo magsisimula ng RTL business. No? So bago yan, kung hindi pa kayo subscriber dito sa ating channel, please subscribe at maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Dun sa mga natutulungan ng channel na ito, maraming salamat sa inyong mga comment at appreciation. At ginagawa naman natin ang lahat ng mga videos na ito dahil gusto natin na matulungan yung mga kapwa natin OFWs na gustong magsimula ng negosyo, gustong magsimula ng business na magiging daan para sa makapag-for good na sa Pilipinas. No? So, yun guys, maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo. Alam nyo na kung sino kayo. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Ayan. So guys, wag na natin patagalin at umpisahan na natin. So, 3 bagay lang yung dapat nating alam. No? So, dapat meron tayong good breed. Yun ang unang-una natin na dapat ay naaalam sa ating pag-aalaga ng mga manok. Dapat meron tayong maayos na breed ng manok. So guys, maraming uri ng breeds ng mga manok na halos pare-parehas lang naman. Pero yung iba dyan ay 280 lang mga itlog sa isang taon, yung iba 300 lang, yung iba 250 to 280 lang, yung iba 300 to 320. Dapat alam din natin kung ano yung breed na tamang-tama akma sa condition ng location na meron tayo, no? At saka akmang-akma dun sa pakain na binibigay natin, no? So yung mga yon dapat ay malinaw yun sa atin na pinaghahandaan natin, pinag-aaralan anong klase ng breed yung ating aalagaan. Malakas ba itong mga itlog? Resistant ba ito sa weather? At dapat ba ito ay malakas kumain, magandang kumain. Ayan. So, yun guys, ang unang-una natin datandaan. Maraming mga breed. May Loman, may Decal, mayroong iba-ibang klase ng HN, may mga ganon, iba-ibang klase ng breeds. No? So, kayo na ang bahalang pumili, mag-research. Tamang pagre-research ang makakatulong para sa atin para malaman natin kung anong breed ang ating aalagaan. Ikalawa guys, dapat alam natin ito na meron dapat tayong tamang location. No? So dapat tama ang location natin. So wag tayong maglalagay ng poultry sa malapit sa bahayan. Unang-una dahil maingay ang mga manok kapag nangingitlog, pagising pala sa umaga, maingay na sila. So pag meron kayong 2,000, 1,000 manok, pag nagsamay-sabayan na kumakak habang nangingitlog, medyo maingay yan. So maglilikha ng noise pollution, baka magalit ang kapitbahay. Kalawa, syempre, hindi maiwasan na yung ating poultry ay magkakaroon ng kahit paanong amoy yan. No? So dapat ay maayos yung ating sanitary dito. Yung waste disposal natin dapat maayos. So dapat medyo malayo-layo tayo ng konti ng location para na sa ganun hindi tayo may reklamo sa barangay ng ating mga kapitbahay. No? So key point din sa location dapat ay meron kang maayos na patubig, maayos ang pasilidad. No? Dapat ay yun ang isa sa mga paghahandaan natin. No? So, yun guys. So, una, dapat maayos ang breed ng alagaan natin. Ikalawa, dapat ang location ay maayos at medyo malayo sa kabahayan. At ang ikatlo guys ay yung tinatawag nating maayos na pagkain o yung good feeds. No? So, maraming mga nagbebenta ng mga feeds. Iba-ibang company yan. Maraming mga nagbibigay ng mga kani-kaniyang mga marketing pitch. No? So, mahalaga na pag-aralan natin kung anong mga klase ng feeds yan, kung affordable ba yan, kung mahal ba yan, kung kaya ba natin yan bayaran. At dapat hindi lang siya mahal, dapat hindi din lang siya, kasi maraming mga feeds na mura lang pero magandang klase, mataas ang content ng kanilang mga feeds, no? Mataas ang calcium, mataas ang protein content, mataas ang kompleto siya.
kumpletos ricados, kumpleto sa iron, ganon. So dapat ay tinitingnan natin yung ating mga feeds na bibilin, kung yung bang feeds na yan ay sakto, akma sa ating mga manok na alagaan. Napakahalaga guys na maganda ang klase ng ating feeds, dahil yan ang magbibigay sa atin, yan ang magtutulong sa atin para ang ating mga manok ay mangitlog ng tama at mangitlog ng maayos, no? Kasi kung less ang calcium, tapos mataas ang crude protein, medyo hihina ang quality ng itlog kasi medyo manipis ang balat ng ating mga itlog. So madali mabasag. Kapag ka naman mataas ang iron, so yung ating mga manok ay merong side effect din yan sa ating mga manok. So guys, dapat ay tama, kumpleto ang laman, ingredients ng mga feeds na ating kukuhanin at babayaran, bibilhin, no? So mahalaga na makapili tayo ng maayos na feeds, at isa sa mga pamamaraan kung paano tayo makakapili ng feeds ay syempre magre-research tayo. Marami namang mga brand na meron na pwede nating pag-aralan, no? So yun guys, yan yung tatlong basic na dapat alam natin. So unang-una, kailangan anong klase ng manok ang aalagaan natin. Hindi lang basta layer chicken yung ating aalagaan. Ikalawa, dapat tama yung location natin. At ikatlo, dapat tama at maayos ang feeds na ibibigay natin. So yung iba, bonus na lang yon, no? So yung mga pamamarang iba, ito yung basic na dapat alam natin, no? So guys, yun lang. Maraming salamat. God bless and see you all sa susunod nating video. Okay guys, shoutout muna tayo kay Remski ng Tawi-Tawi. Maraming salamat sa iyong panonood. Ayan, so shoutout din kay Ma'am Rowena Alvarez. Yan, thank you so much for watching. Sabi niya, how much daw ang capital? So pag-usapan natin yan sa mga susunod nating videos. Shoutout din kay Kapayapaan 2021. Ayan, napakarami nating mga commenters dito, at thank you so much sa inyong walang sawang pagko-comment sa ating mga videos. Yun lang, maraming salamat. God bless. Bye-bye. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back dito sa ating panibagong video dito sa ating channel. Ito pa rin po ang pagpapatuloy ng ating Ultimate Beginner's Guide sa pag-aalaga po ng RTL Chicken. Ayan, so ngayong araw na ito po ang pag-uusapan natin ay magkano ang ating pwedeng i-budget sa 700 heads chicken, magkano ang ating total expenses, magkano ang ating gastos, at magkano ang ating tutubuin. Kung yan po ang inyong hinahanap na tutorial ay stay tuned po, at yan po ang ating pag-uusapan pagkatapos lang po na maikling intro. Okay, welcome back. Maraming salamat sa lahat ng ating patuloy na sumusubaybay. Ngayon pong araw na ito ay malaki po ang pasasalamat ko sa inyo dahil ang atin pong YouTube channel ay growing, no po. So sa last 28 days po, meron po tayong 1,165 na nag-subscribe po sa ating channel, at yan pong lahat ng yan ay thanks to you, no, sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat na nanonood, nagko-comment at nagtatanong po sa ating mga videos. So akin lang pong gustong hilingin na sana naman po ay yung mga bumibisita po sa atin dito na mga hindi pa nakasubscribe ay mag-subscribe po kayo, at malaki po talaga may tutulong ninyo sa channel natin
para mag-group po at nang tayo ay patuloy na makapagbigay ng ganitong klase ng tulong sa atin pong mga kababayan na naghahangad, lalong-lalo na yung mga OFW nating kababayan na gustong magsimula ng kanilang RTL Chicken, no, ng kanilang business bago sila umuwi ng Pilipinas o pag-uwi nila sa Pilipinas. No? So, pa-subscribe na lang po, libre naman po yung subscribe, no? Kasi ito pong ating mga nanonood sa ating 83% po ang hindi nakasubscribe at parang nasa around 17% lang po yung nanonood sa atin na nakasubscribe. No? So, malaking tulong po yan at akin po talagang na-appreciate yung inyong pagsuporta at pagtulong sa ating channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Yun din pong pagla-like, pagla-love, pagko-comment, yan po ay isang bagay na malaki din po na itutulong para i-push ni YouTube yung ating algorithm. No? So, kung kayo po ay nakarating na dito sa video na to, ay inyo din pong i-comment kung saan po kayong lugar nanonood at na-appreciate ko po yung mga kaibigan natin dito sa Saudi, yung mga kaibigan natin sa Qatar, sa Kuwait, yung mga kaibigan natin na nanonood sa Paris, sa Amerika, dito sa United Kingdom at sa Pilipinas. No? So, na-appreciate ko po kayo, kaya comment down below po kung saan po kayo naka-base, no? Sa ang parte ng mundo kayo nanonood. So, yun lang po. At tayo ay hindi na magtatagal, ituloy na natin itong ating video na to. So, ngayon pong araw na ito ay ang ating pag-uusapan ay 700 heads. Magkano ang inyong budget na kailangan, magkano ang inyong gagastusin, at magkano ang posible nating kitain, at magkano yung ating profit na pwedeng kitain sa loob ng isang cycle. So, kung 700 heads po ang ating naiisip alagaan, no, ito po ay gagamit ng 15 na cages, no? Provided na ang cages na gagamitin po ninyo yung galvanized iron. So, tayo po ay pwedeng, sinasabi lagi natin, pwede po kayong gumawa ng DIY, mas makakatipid kayo dyan ng konti. Kung may mga kawayan na kayo sa inyong mga lugar, kung meron na kayong mga kahoy na pwedeng gamitin, makakatipid po kayo dyan. Pero kung hindi man, 15 cages po ang kailangan nyo dyan na iron, 7,800 po ang presyo niyan ngayon, ang average prices sa market. So yan po ay magbibigay sa inyo ng budget na 117,000. So kailangan nyo po ng 117,000, kalimitan po installed na yan. No, so 700 po na housing para sa 700 heads, kailangan nyo din po ng housing. So, ang budget po namin sa bawat housing is 150 pesos per head ng atin pong mga manok. Calculated po yan sa expenses. So, ang ginawa po namin, yung total expenses before divided by the number of chicken, pumatak po na average is 150. So, kung 700 po yan, meron kayong 105,000 na kailangang i-budget para dyan. Para naman po sa mga manok, syempre bibilhin na natin ng mga manok natin ng ready to lay na. Ito yung mga 16-week-old nating mga manok. Ang presyo po niyan sa current market is nasa around 420 pesos sa average prices. At yan po ay nakadepende kung kayo po ay malayo o malapit sa mga supplier po ng inyong mga manok. So pagka malayo po kayo, mas mahal ang shipping cost, mas mahal ang transport ng mga manok, so mas mahal po ang posibleng maging presyo. Maabot po ng mga around 460 depende sa layo. Ayan, so itotal po natin yung 700 times 420. Ang kailangan po ninyong budget para sa manok is 294,000. So yan po ang inyong budget sa ating mga RTL. So, itotal po natin yung initial capital investment natin. Initial lang po ito. Ito yung 516,000. So, 294,000 plus 105 sa housing
plus 117 sa cages, meron po kayong kailangang i-prepare na 516,000. Yan po ay kalahating milyon. No, mahigit pong kalahating milyon. Kung meron kayo niyan, pwede magsimula niyan. Pero, syempre, mag-alat kayo ng budget para sa first month kasi kailangan nyo yan dahil hindi pa mangingitlog ang mga manok. So, assuming na-deliver na ang inyong mga manok, nagawa ng housing, meron na kayong ready na lahat, nandun na ang inyong mga manok, ano yung inyong mga gastos sa unang buwan? So, unang-una pong pinakamalaking gastos natin dito is basically yung ating feeds. No? Yung ating feeds ay kakain po ang ating mga manok. In average, total average po ito is mga nasa around 110 grams. No? Kasi pagdating po ng manok, mga 70, 80, 90 grams lang makakain yan. Pagka po yan ay malakas na mga itlog, mga nasa around 110, 120 grams ang kakainin nila. Yung iba, kumakain pa ng 130 grams every day. So, average po 110 grams. I-times natin yan sa 700, no? Magkakaroon po kayo ng 2,310 kilos per month ang kakainin yan. Mga nasa around 77 kilos every day. So, mahigit isang sako, guys. Isang sakot kalahati. So, yan po ay ito-total natin is nasa around 46 sacks, 46.2 sacks sa isang buwan. Times natin yan sa presyo na ginagamit namin, which is yun ang kuha namin sa feeds. No? Baka magbago yan, depende sa inyong lugar, depende sa mga presyo ng feed sa inyo, kung ano yung pwedeng mas mababa, pwedeng baka mas mahal. No? So, sa amin, gamitin natin yung 1470 o yung 1,470 per sack. So, ang kayang kainin ng inyong mga manok na 700 is 46.2 times 1470, which is 67,914 every month. Sa feeds pa lang ang kakainin nila. So, vitamins naman, maglagak na kayo ng mga 1,000 to 2,000 pesos dyan. Yung mga Bitment Pro, yung mga supplements na pinapainom nyo dyan, yung mga Egg 1,000 at kung ano-ano pa. So, electric natin, sabihin natin, ilan piraso lang yan, mga 1,000 a month lang yan. Medicine siguro, mga 1,000, yung mga Sulfur QR, pang bacterial flushing natin, Sulfur QR, Doximol, Premoxil, ito mga 1,000 siguro magagastos nyo. Kasi depende sa inyo kung gusto nyo na weekly ang bacterial flushing, once every 2 weeks o once a month, depende sa inyo. So, syempre magbabayad tayo ng ating mga trays kasi kailangan natin ang trays natin. So, ang trays ay mga nasa around 2,400 every month. No? So, hopefully, hindi kayo nagbibigay ng tray palagi. So, hindi nauubos yung tray nyo. So, danas ko po yan, laging nauubos. So, nagbabudget na po tayo dyan ng expenses. No? So, 2,400 kasi mga nasa around kulang-kulang 590 plus ang inyong makukuha na tray sa inyong isang buwan. So, times 4 pesos na po ang isang tray ngayon, kaya medyo mahal-mahal. So, mag-budget na po kayo ng mga nasa around 2,400 per month. So, kailangan din natin ang miscellaneous fees para sa ibang mga expenses, halimbawa yung mga gasolina, tali, etc. etc. No, tapos dito sa computation natin na ito, kung kayo po ay babayad sa tao, meron po tayong sinama dito na 7,000 every month. So, depende po sa inyo kung magkano ipapasahod nyo sa tao ninyo. Pwede naman sa probinsya na mga nasa around 7,000 pesos, patira, pakain, libre electric, libre lahat. No? So, yan po ay pwedeng 7,000 pesos per head. Or, pwede naman na kayo na mag-alaga. Kung kayo po mag-alaga, hindi na kayo gagastos ng 7,000. So, madadagdag na yun sa profit ninyo every month. But anyway, assuming na kumuha kayo ng tao o FW kayo, pwedeng 7,000. Nagre-range po ang sweldo from 7,000, 5,000 to about 10,000. Depende po yan sa area. No? At kung ilan ang tao na hire nyo, gano'n, at kung ilan ang population na inyong manok. No, yung 700, napakaliit po na numbers niyan.
para sa isang tao. Kayang-kaya ng isang tao yan. Actually, kayang-kaya mo yan. Hindi mo na kailangan magbayad ng tao. So, yan. Anyway, so total niyan, mula doon sa feeds hanggang sa bayad natin sa empleyado, sa tao, is mga nasa around 82,314. Yan po yung initial na expenses sa unang buwan na inyong kailangang ihanda on top of the 516,000 na initial capital. So all in all, ang inyo pong magagastos sa loob ng isang cycle, syempre ita-times natin yung expenses natin sa 20 months. Isang cycle po ay 20 months, pwedeng ang isang cycle ay 24 months, depende kasi sa inyo. So average po yan is nasa 20 kasi minsan 24 months na po, nangingitlog pa rin na nangingitlog ang mga manok ng maganda, hindi kailangang ikal. So pwedeng dire-diretso pa. Pero kung medyo mababa na ang production sa 20 months, pwede nyo na ikal. 20 months po yung kalimitan na culling period. But anyway, say assuming na 20 months ang isang cycle, times natin yung 82,314 na gastos every month, magkakaroon po ng total expenses sa loob ng 20 months na 1.46,280. So 1,646,280 pesos. Yan yung inyong total expenses para sa loob ng 20 months ng isang cycle. So yan yung ating expenses. But anyway, magkano yung posible natin kitain sa loob ng isang buwan? No, sabi nung ibang mga nagko-comment sa atin, nakakapanood, hindi daw po posible ito kasi 85% daw ay hindi totoo. So ako po ay nagbabahagi sa inyo, depende po yan sa aming experience sa aming poultry, no, sa aming farm. Kasi kami po ay nag-average po kami ng 85 monthly proceeds, yung harvest, no, every month namin. Hindi po kami bumababa ng 85% so far. So kasi yan pong 85%, marami na pong nagsabi ng ganyan na ganito ang ginawa nila at okay naman po yan, no. So hindi po sa hindi totoo, kundi ito po ay based sa napakaraming experience na ibang mga may-ari ng farm, no. So sabihin natin yung ating 700 mag-yield po yan ng 85%, 595 po yan na itlog kada araw. I-times natin yan sa 30 days, meron tayong 17,850 eggs per month. I-times po natin yan sa sales na 7 pesos yung average. Sabi din po nung iba, yung 7 pesos daw masyado mataas. Hindi po yan mataas. Yan po talaga yung average na kung kukumputin nyo yung buong cycle, papatak po yan sa mga nasa around 7 pesos and 15 centavos. Kasi ang presyo po ng itlog ay mababa pag summer at sobrang ganda po ng presyo kapag po bare months. Pag may pasok ang mga estudyante, mataas ang presyo ng atin pong mga itlog. Sobrang in demand po yan at mataas ang bilihan. So sa mga Christmas time, bago mag-Christmas, mga nasa around 300-310 na po ang per tray ng large, no? So lalo na yung jumbo, lalo na yung extra large, mas mahal na po yan. Okay, so i-times natin sa 7 pesos, yun pong 17,800 na monthly, yan po ay kikita ng 124,950 every month. So ang total sales nyo po, gross sales, is 124,950. Yan po ang kikitain kapag ka 85% lang po ang inyong yield. Pero may iba po na nagsasabi na maabot ng 98, 95. Depende po yan sa yield ng inyong mga manok. So i-times natin yan sa isang buong cycle, yung 124,950. Meron po tayong gross income sa loob ng 2 buwan o 20 months, 2,499,000. Yan po ang ating posibleng kitain, no? So i-minus po natin
Doon sa 2,499,000, yung ating 1,646,820 pesos na atin pong expenses, total expenses. Meron pa tayong gross profit na 852,720. So yan po ang ating gross profit. Bakit po gross profit? Kasi may tatanggalin pa po tayong initial capital investment natin na 516,000. So tanggalin natin yan. Ang matitira po sa atin ay 336,720. 336,720 pesos. Yan po ang ating net profit na makukuha doon po sa ating pag natanggal na natin yung expenses natin. So kung nag-invest po tayo ng 516,000 sa isang buwan, sa unang buwan, na pera natin plus yung atin pong 82,000 314, tayo po talaga ay posibleng kumita ng 336,720. So hindi na po yan masama. Pero hindi pa po diyan natatapos yung ating kita. So pagka po kaling period na, kailangan nating i-dispose ang ating mga manok, ikakal po natin yan, ibibenta natin ng per head ang atin po mga manok at nabibenta po yan ng mga nasa around 150 per head. No? So 150 times po natin dun sa 630 kasi meron po yung allotted lagi na 10% na mortality. So 70 po ang mortality na ating ini-expect na 10% sa loob po ng 2 taon, 70 heads. So may matitira tayo, in a way, may matitira po tayo na 630 na heads na atin pong pwedeng ikal at ibenta. So 630 times po 150, meron tayong makukuha na 94,500. So 94,500, i-add po natin yan dun sa ating 336,720 na net profit. Meron po tayong gross net profit na 431,220. So kung mapapansin ninyo, kikita ng 430,000, 432,000 yung atin pong pinuhunan na 516,000. So hindi na masama dahil yan po ay hindi kayang kitain ng ating pong pera na kalahating milyon kapag po nilagay natin sa bangko at itinime deposit. Hindi po talaga yan kikita ng ganyang kalaki. So assuming na smooth sailing yung ating pagninegosyo at wala tayong masyadong malaking problema. So lagi po natin tatandaan, this is a business. At maganda pong pasuking negosyo ang pag-iitlog dahil ang itlog po ay very in demand sa market at sa atin pong mga kababayan Pilipino. So wag lang pong magkaroon ng trahedya at ng mga calamities, ay sigurado po na maganda ang magiging profit dito. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. God bless. Kung nakarating kayo di sa dulo ng video na to, please subscribe sa atin pong channel at sana naman ay patuloy kayong mag-like, mag-comment at paki-comment din ang inyong mga address kung saan location kayo nanonood ng ating mga videos. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. So guys, welcome back. Ayan. So, as you all know, marami tayong mga discussions tungkol dito sa Ultimate Beginner's Guide ng pag-aalaga ng chicken layers. No? So, nag-create tayo dito guys ng ebook na pwedeng ma-download at ito ay kumpleto. So, makikita nyo dito sa ating table of contents kung anong ating mga pinag-uusapan. So, kung gusto nyong mag-avail ng lahat ng kopya ng ating ebook guys, nandito lahat, makikita nyo lahat kung paano magsimula ng business mula sa pagpili ng breed hanggang sa computation, paano palaguin ang business. So yan ay available, i-PM nyo lang ako o mag-comment lang kayo sa video na to kung paano at i-share ko sa inyo yung link kung paano kayo makakapag-avail nito guys. No? So ito ay isa sa mga ebook na napakaganda para sa mga
katulad ko na nagsimula at magsisimula. So lahat ng mga nilagay natin sa ebook na ito ay practical at mapapakinabangan kung ating pag-aaralan ang mga pinag-uusapan natin sa ebook na ito. So yun lang. God bless and thank you.